Maaga pa lang ay gising na si Almira. 5:00 pa lang ng umaga, ngunit tila tanghali na sa dami ng kanyang ginagawa. Tahimik siyang bumangon mula sa banig na pinagkakahigaan nilang magkakapatid. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ni Angel, ang 8 taong gulang na kapatid niyang mahimbing pang natutulog. At ni Kenneth, ang bunso nilang 5 taong gulang na mahigpit pa ring nakayakap sa lumang unan. "Bangon ka na, nak." Mahinang tawag ni Nanay Lita mula sa kabilang silid. "Opo, Nay," sagot ni Almira, habang nag-aayos ng lumang tabot langgana. Paglabas niya sa maliit nilang kusina, sinalubong siya ng halimuyak ng kaping barako na pinainit ni Tatay Ben bago ito lumabas para mamasada ng tricycle. Ang amoy ng kape ay halong pawis at alikabok, tanda ng araw-araw na pakikibaka. "Mira, ito lang muna ang almusal niyo," sabi ni Tatay habang inilalapag ang isang supot ng pandesal sa mesa. "Kulang pa kita kahapon pero babawi ako mamayang hapon." "Salamat po, Tay. Kaya po yan." Ngiti ni Almira. Kahit ang totoo, iniisip na niya kung paano pagkakasyahin ang 5 pirasong pandesal sa buong maghapon. Inabot niya ang tinapay kay Nanay Rita na nakaupo na sa papag. May panyo ito sa bibig dahil sa ubo. "Huwag ka na masyadong gagalaw, Nay, ha?" Paalala ni Almira. "Wala to, nak. Sayang naman kung hindi ko kayo matulungan," sagot ni Nanay habang pinipigilan ng ubo. "Nay, ako na pong bahala. Magpapahinga ka po. Ayusin ko muna tong labada ni Aling Nena tapos bibili ako ng paninda kay Aling Susan." Tahimik na tumango si Nanay. Sa kanyang mga mata, mababasa ang lungkot at pag-aalala. Hindi lang dahil sa sakit niya, kundi dahil sa murang edad ni Almira na tila inagawan ng pagkabata. Matapos kumain, naglakad si Almira papunta sa bahay ni Aling Susan upang kunin ang kakaning ilalako niya mamaya. Sa bawat yapak, ramdam niya ang putik sa kasadang dinaanan ng ulan kagabi. Ang mga batang kaedad niya ay makikita niyang naglalakad patungong eskwelahan. May bag sa likod, may dalang payong, at may halakhakan. "Uy, si Almira oh!" Sigaw ng isang kaklaseng dating kaibigan. "Hindi na yata marunong magbasa, puro tinda na lang." Natahimik si Almira. Pinili niyang ngumiti. "Masaya ako para sa inyo." Mahina niyang sabi bago tumalikod. Habang naglalakad, dinig pa rin niya ang tawa ng mga batang naglalaro. Pero hindi siya nagpahinto. Sa isip niya, balang araw, makakabalik rin ako sa paaralan. Sa ngayon, kailangan muna namin kumain. Pagdating sa palengke, inihanda niya ang kanyang bilao ng suman, puto at kutsinta. Sa ilalim ng mainit na araw, nilibot niya ang mga kalye. Pawis na pawis, ngunit may ngiti sa labi. 2 oras ang lumipas. Ubus na ang tinda niya. 5 piso ang kinita niya. "Salamat po, Panginoon," bulong niya habang inilalagay ang pera sa lumang pitaka. "May bigas na kami mamaya. Kung wala pong ulam, lugaw na lang. Basta busog si Nanay, ayos na." Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Angel. "Ate, may dala ka bang tinapay?" "Wala pero may bigas tayo. Gagawa ko ng lugaw. Masarap yun." Ngumiti ang magkapatid. Sa simpleng hapunan nilang lugaw at asin, naramdaman ni Almira ang kakaibang saya. Dahil sa bawat pagod at pawis, nabubuhay ang pag-asa. At sa gabing yun, bago matulog, hinaplos ni Almira ang kamay ng inang may sakit. "Nay," sabi niya, "darating din po yung araw na hindi mo na kailangang maglaba. Ako na po ang bahala sa atin." Napaluha si Nanay Lita, ngunit ngumiti. "Almira, anak, ikaw ang liwanag ng tahanan natin." Mainit na ang araw nang magsimulang maglako si Almira. Suot ang kanyang kupas na damit at bitbit ang bilao ng mga kakanin, suman, puto, at kutsinta. Paikot-ikot siya sa kalsada, sa palengke at sa tapat ng simbahan. Ang bawat hakbang ay may kasamang pag-asa. Sa bawat sigaw ng, "Kakanin po! Bili na kayo!" ay may bahid ng tapang at kababaang loob. "Magkano ang suman, iha?"
Tanong ng isang tindera. 3 piso lang po bawat piraso. Magalang na sagot ni Almira habang pinupunasan ng pawis sa noo. Sige, bigyan mo nga ako ng 4. Tugon ng babae, sabay abot ng barya. Salamat po, masiglang sabi ni Almira. Ngunit hindi lahat ay mabait. May ilan sa palengke na binabaliwala siya. May tumatawa pa kapag nadadapa o nagkakamali siya ng sukli. Hay nako, yun ang napapala ng hindi nag-aaral. Narinig niyang bulong ng isang ginang. Mas maganda pa sanang nasa eskwelahan siya kaysa nagkakalat dito. Napayuko lamang si Almira. Masakit, pero totoo. Kung alam niyo lang, naisip niya. Kung gaano ko gustong bumalik sa paaralan. Maya-maya, habang dumadaan siya sa may kanto, napansin niya ang ilang batang naka-uniforme. May bag at hawak ang kani-kanilang mga proyekto. Mga dati niya itong kaklase. Uy, si Mira oh! Sigaw ni Maria. Ang dating kaklase niyang mayaman. Naglalako ka pa rin? Hindi ka pa rin bumabalik sa school? Nagtawanan ang mga kasamahan nito. Hindi nagsalita si Almira. Ngumiti lang siya. Kahit ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Balang araw, mahina niyang bulong sa sarili. Makakabalik din ako. Hindi lang ngayon. Sa patuloy niyang paglalako, tinamaan siya ng sikat ng araw. Ramdam niya ang init na parang sinusunog ang balat niya. Pero hindi siya tumigil. Pagod na ang mga paa niya. Pero sa isip niya, bawat paghakbang ay kapalit ay bigas. Gamot ng nanay niya at ang baon ni na Angel at Kenneth. 2:00 na nang maubos niya ang kakanin. Umupo siya sa gilid ng simbahan. Pagod na pagod at binilang ang kinita. 50 piso. Salamat po, Diyos ko. Sabi niya habang pinagmamasdan ang krus sa itaas ng simbahan. May 1 kilong bigas na kami nito. Kung wala pong ulam, lugaw na lang ulit. Basta may makain lang sila nanay. Habang nakaupo siya roon, dumaan ang ilang batang palabas ng simbahan. May hawak na rosaryo. Nakangiti. Napangiti rin siya. Sana ako rin. Makapag-aral ulit. Makapagsimba tuwing linggo. At makadama ng normal na buhay. Ngunit agad niya ang pinunasan ng pawis, itinuwid ang likod at huminga ng malalim. Hindi ako pwedeng sumuko. Sabi niya sa sarili. Hindi pwedeng matakot ako sa hirap ng buhay. May nanay akong umaasa. May mga kapatid akong nagugutom. Ako lang ang aasahan nila. At sa mga salitang iyon, muling tumayo si Almira. Bit-bit ang bakanteng bilao, ngunit puno ng pag-asa. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya ang mga pangarap niya. Ang makabalik sa paaralan, ang makatapos, ang magkaroon ng trabaho, at ang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Habang lumulubog ang araw, tanaw niya mula sa malayo ang maliit nilang bahay. Parang liwanag sa dilim. Pagod man siya, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Sa murang edad, natutunan ni Almira ang kahulugan ng sakripisyo. Ang ipagpalit ang sariling pangarap para sa kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Linggo ng umaga. Maaga pa lang ay gising na si Almira. Kinuha niya sa tindahan ni Aling Susan ang mga kakaning ilalako. Habang nag-aayos ng bilao, napansin ni Aling Susan ang pamumutla ng bata. Nak, ba't naman sobra ka sa trabaho? Bata ka pa. Dapat naglalaro ka pa niyan. Sabi ni Aling Susan habang inaabot ang mga kakanin. Ngumiti lang si Almira. Ayos lang po ako, Aling Susan. Kailangan po namin ng pambili ng gamot ni nanay eh. Napatango ang matanda. Ang bait mo talagang bata. Sige nak, dagdagan ko ng 3 piraso para kung maibenta mo lahat, mas malaki ang kita mo. Naku, salamat po, Aling Susan. Masiglang tumugon si Almira. Bit-bit ang bilaang puno ng kakanin. Pumesto siya sa gilid ng simbahan. Mainit, ngunit mas pinili niyang doon magtinda dahil maraming nagsisimba. Habang inaayos niya ang kanyang paninda, pinagmamasdan niya ang mga pamilyang magagarbo ang suot. May mga batang kaedad niya na nakapalda at may sapatos na bago. Napangiti siya, kahit may kaunting lungkot sa dibdib. Kakanin po!
Bili na po kayo ng puto kutsinta, suman. Sigaw ni Almira. Ilang sandali pa, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Malinis ang suot nito. May hawak na rosaryo at bakas sa mukha ang kabaitan. Si Don Enrico yun. Iha, magkano ang lahat ng tinda mo? Tanong nito. Nagulat naman si Almira. Po? Lahat po, Lolo? Oo, bibilhin ko lahat. Sagot ng matanda habang nakangiti. Magkano ba yan? 50 piso lang po ang kita ko rito, Lolo. Pero baka po sobra yan. Pinutol siya ng matanda. Hindi, Iha. Bibigyan kita ng 300. Sa'yo na lahat yan. Nanlaki ang mga mata ni Almira. Po? 300? Pero Lolo, hindi po ako sanay tumanggap ng ganun. Komisyon ko lang po talaga ay 50. Hindi po ako nanlilimos. Napangiti si Don Enrico. Hindi ito limos, Iha. Gusto ko lang talagang tulungan ka. Alam mo, matagal na kitang nakikita rito eh. Araw-araw nagtitinda ka sa ilalim ng araw. Pero hindi ko pa nakita na umiyak ka o nagreklamo. Natahimik naman si Almira. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Hiya, tuwa o kaba. Salamat po, Lolo. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Naku, pasalamatan mo na lang ako sa pamamagitan ng pagpapatuloy mo sa kabutihan mo. Gusto kong malaman mo, hindi ka invisible, Iha. May mga taong nakakakita sa sakripisyo mo. Sagot ni Don Enrico habang tinatapik ang balikat ng bata. Nang umalis na ang matanda, naiwan na lamang si Almira na tulala. Malaki na para sa kanya ang 300 piso. Sa isip-isip niya ay mabibilan niya na ng gamot ang nanay niya. Mabibilan niya rin ng gatas si Kenneth at siguro kahit isang laruan para kay Angel. Ngunit higit pa sa pera ay nakaramdam rin siya ng pag-asa. Yung pakiramdam na may nakapansin sa kanya. May naniwala sa kanyang kabutihan. Kinagabihan, habang hinahalo ang lugaw para sa hapunan, masigla niyang ikinuwento sa pamilya ang nangyari. Si Lolo po ang bait. Binili niya lahat ng tinda ko. Tapos binigyan po ako ng 300. Napaluha si Nanay Lita. Anak, hindi lahat ng may kaya ay may pusong ganun. Baka ginamit siya ng Diyos para ipadama sa atin na may pag-asa pa tayo. Ngumiti si Almira. Tama po kayo, Nay. Parang gusto ko tuloy magdasal ulit bukas. Baka sakaling makita ko si Lolo Enrico. Gusto ko pong magpasalamat ulit. At sa gabing yun, bago siya matulog, tumingin si Almira sa labas ng bintana. Matingkad ang buwan. Tila ngumiti sa kanya. Salamat po, Diyos ko. Bulong niya. Siguro nga po, hindi mo kami nakakalimutan. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, maagang lumabas si Almira upang magtinda muli sa simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, bitbit niya ang kakaibang saya sa puso. Buo sa isip niya na muli niyang makikita ang matandang lalaki na kahapon ay bumili ng lahat ng kanyang paninda. Nang dumating siya sa simbahan, saglit siyang naupo sa ilalim ng puno. Maya-maya, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Iha, wika ng matanda. Muli tayong nagkita. Napangiti naman si Almira. Lolo Enrico, nandito na naman po kayo? Ngumiti rin ang matanda. Hindi ko pwedeng palampasin ng linggo nang hindi dumadaan dito. Isa pa, gusto kitang makausap. Nagulat si Almira. Ako po? Oo, Iha. Alam mo, kahapon pa kita iniisip eh. Gusto kong malaman kung saan ka nakatira. Baka sakaling may magawa akong tulong sa inyo. Nag-aalangan si Almira. Lolo, baka po, abala lang ako sa inyo. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ka abala sa isang taong gustong tulungan ka. Sagot ng matanda. Kaya't matapos ang misa, sinamahan ni Almira si Don Enrico pauwi sa kanilang barong-barong. Habang naglalakad, napansin ng matanda ang makipot na daan, ang mga sirang bahay, at ang mga batang naglalaro sa alikabok. Pagdating nila sa bahay ni Almira, sinalubong sila ni Nanay Lita, na may dalang panyo sa bibig at bakas ng pagod. Magandang umaga po. Mahina niyang bati. Pasensya na po medyo magulo rito sa bahay namin. Ngumiti naman si Don Enrico. Ay ayos lang.
Napadaan lang ako para makilala ang pamilya ng batang hinahangaan ko. Halos maluha si Nanay Lita sa narinig niya. Anak, hinahangaan ka raw ng Ginoo. Nahihiyang umiti si Almira. Sabi ko naman po sa inyo mabait si Lolo Enrico. Habang nag-uusap sila, tinitigan ng matanda ang paligid. Lumang dingding na yari sa pinagtagpi-tagping yero, sahig na halos butas na at isang maliit na kalan sa gilid. Sa isang tabi, nakahiga si Kenneth. May lagnat ito. Si Angel naman ay abala sa paghahalo ng lugaw. Ganito niyo pinagdadaanan araw-araw? Tanong ni Don Enrico. Opo, sagot ni Nanay Lita. Pero hindi kami umaalis sa pag-asa. Habang may buhay, may bukas. Sabi nga ng iba. Tahimik ang matanda sandali. Sa loob-loob niya, tila nakikita niya ang sarili niya noong bata pa siya. Mahirap din, walang magulang. Nagsika para makaangat. Napabuntong hininga siya at tumingin kay Almira. Iha, gusto kitang tulungan. Kung papayag ka, gusto kong ipasok ang muli sa paaralan. Ako ang bahala sa gastusin mo. Ang kapalit nito, gusto kong tulungan mo ako sa maliit kong tindahan sa bayan. Gusto kong may katulong akong tapat at masipag na kagaya mo. Namilog ang mga mata ni Almira. Talaga po? Makakabalik na po ako sa pag-aaral? Oo, Iha. Pero may isang kondisyon. Hindi mo pwedeng kalimutan kung saan ka nanggaling. Kapag dumating na ang araw na ikaw naman ang may kakayahan, gusto kong tumulong ka rin sa iba. Tumulo ang luha ni Almira, maging ang Nanay Lita niya. Maraming salamat po, Lolo Enrico, sabi ng ina habang pinipigilan ng pag-iyak. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po kami matutulungan. Dagdag ni Almira, sabay yakap sa matanda. Ngumiti si Don Enrico. Hindi ko kayo tinutulungan dahil naawa ko, kundi dahil naniniwala ako sa inyo. Lalo na sa batang ito, may liwanag sa mga mata niya. Liwanag na kayang magbigay ng pag-asa sa iba. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Almira na nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. Hindi man agad, pero alam niyang yun na ang simula ng bagong pag-asa. Isang liwanag na unti-unting nagliliwanag sa dilim ng kanilang kahirapan. Isang linggo matapos ang pagbisita ni Don Enrico, nagsimula na ang bagong yugto ng buhay ni Almira. Suot ang lumang uniforme na bigay ni Aling Susan at sapatos na pinagtagpi ni Tatay Ben. Tinungo niya ang eskwelahan. Hindi niya maipaliwanag ang saya at kaba na nararamdaman. Nay, alis na po ako, masiglang sabi ni Almira habang tinutulungan si Nanay Lita na humiga. Ngumiti ang ina. Mag-ingat ka anak ha, at tandaan mo, huwag kang matakot kung may nangungutyaman sa'yo. Basta mag-aaral ka lang ng mabuti ha. Opo, Nay. Para po ito sa ating lahat. Sagot ng bata, sabay halik sa kamay ng ina. Habang naglalakad patungong paaralan, pinagmamasdan ni Almira ang mga batang magulang na nagatid sa kanilang mga anak. May dalang baon at bagong gamit. Sa kanyang maliit na bag, may laman namang lumang notebook at 3 lapis. Dama niya ang bigat ng responsibilidad, pero higit doon, ang inspirasyong magtagumpay. Pagpasok niya sa silid-aralan, agad siyang napansin ng mga kaklase niya. Si Almira yun, di ba? Bulong ng isa. Yung nagtitinda sa palengke? Oo nga. Akala ko hindi nababalik yun sa school. Dagdag pa ng isa. Napayuko si Almira, pero pinipilit niyang ngumiti. Nilapitan siya ng kanilang guro na mayroong maamong muka. Welcome back, Almira. Wika ng guro. Masaya akong nagbalik ka. Alam kong marami kang pinagdadaanan pero nandito kami para tulungan ka. Salamat po, ma'am. Sagot ng bata. Sa unang araw niya, nahirapan siyang makasabay sa mga leksyon. Halos nakalimutan niya na ang ilang aralin at madalas siyang natutulala kapag tinatawag ng guro. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang ngiti ni Nanay Lita, ang pagod ni Tatay Ben, at ang kabutihan ni Don Enrico, muli siyang nagiging matatag. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa tindahan ni Don Enrico sa bayan. Doon siya tumutulong mag-ayos ng paninda, maglinis at tumulong sa mga customer. Kapalit nito, binibigyan siya ng matanda ng baon at pamasahe araw-araw. Kamusta ang unang araw mo sa paaralan, Iha? Tanong ni Don Enrico habang nag-aayos ng mga resibo.
Medyo mahirap po, Lolo. Sagot ni Almira. Marami po akong kailangang habulin, pero hindi po ako susuko. Yan ang gusto kong marinig, Iha. Sagot ng matanda. Sabay ngiti. Hindi mahalaga kung gaano kakabagal, basta hindi ka titigil. Tuwing gabi, kahit pagod, nag-aaral pa rin si Almira sa ilalim ng gabi sa tulong ng ilaw ng gasera. Minsan ay tinutulungan siya ni Angel sa pagbabasa, habang si Kenneth naman ay nakahiga sa tabi, nakikinig. Ate, gusto ko rin pong mag-aral tulad mo, sabi ni Angel. Ngumiti si Almira. Nag-aaral ka rin, Angel. Balang araw, sabay-sabay tayong aahon. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Ma'am Teresa ang kasipagan ni Almira. Mula sa tahimik at mahiyain, naging isa siya sa mga aktibong estudyante sa klase. Class, gusto kong kilalanin niyo si Almira, sabi ni Ma'am Teresa. Isa siya sa mga patunay na ang sipag at tiyaga ay mas matimbang kaysa sa talino. Nagpalakpakan ng buong klase. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nakita bilang batang tindera, kundi bilang inspirasyon. Habang pauwi siya, tinanaw niya ang papalubog na araw. Salamat po, Diyos ko. Bulong niya. Unti-unti ko na pong natutupad ang mga pangarap ko. Mabilis lumipas ang mga buwan. Unti-unting nasanay si Almira sa kanyang bagong buhay bilang estudyante at katulong ni Don Enrico. Sa araw, siya ay masipag na mag-aaral. Sa hapon naman, ay nagtatrabaho siya sa tindahan. At sa gabi, nag-aalaga siya sa kanyang mga kapatid. Ngunit isang gabi, biglang bumalik ang mga ubo ni Nanay Lita. Mas malakas, mas malalim, at may kasamang dugo. Nay, dugo po yan ah. Gulat na sabi ni Angel habang nagmamadaling tumawag kay Almira. Nataranta naman ng bata. Nay, sandali lang po. Kukuha po ako ng tubig ha. Ngunit nang ibigay niya ang baso, nanginginig na ang kamay ng ina. Almira, mahina ang tinig ni Nanay Lita. Huwag kang matakot. Ganito na talaga kapag napagod. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Nay. Nanginginig na sagot ni Almira habang pinupunasan ang dugo sa labi ng ina. Hindi pa po kayo pwedeng mawala sa amin. Kinabukasan, tumakbo siya sa bahay ni Don Enrico upang humingi ng tulong. Lolo, si Nanay po. Lumala po ang sakit niya. May dugo na pong lumalabas. Nataranta ang matanda at agad siyang sinamahan sa klinika. Dadalhin natin siya sa doktor, Iha. Huwag kang mag-alala ha. Wika ni Don Enrico. Ako nang bahala sa gastos. Sa klinika, tinignan ni Dr. Reyes si Nanay Lita. May impeksyon na po ang baga ng pasyente. Wika ng doktora. Kung hindi maagapan ito, maaaring mauwi ito sa tuberculosis. Napatakip sa bibig si Almira. Doktora, gagaling pa naman po siya, di ba? Yes po, gagaling po siya kung susundin niyo ang gamutan. Kailangan lang ng pahinga at tamang gamot. Paglabas ng klinika, umiiyak si Almira habang mahigpit ang hawak sa reseta. Lolo, paano po to? Ang dami pong gamot. Hinaplos ni Don Enrico ang ulo ng bata. Huwag kang mag-alala po. Ako nang bahala. Ang importante ngayon ay maalagaan natin ang nanay mo. At ganoon nga ang ginawa nila. Araw-araw, dumadalaw si Don Enrico na may dalang gamot at prutas. Si Almira naman, halos hindi na natutulog. Sa umaga, pumapasok pa rin siya sa eskwelahan. Sa gabi naman ay nagbabantay sa ina. Minsan, habang nag-aaral siya sa tabi ng higaan ni nanay, hinaplos siya ng kanyang ina. Anak, mahina nitong sabi. Magpahinga ka naman. Napapagod ka na oh. Hindi po, Nay. Kaya ko po to. Basta gumaling lang po kayo. Ngumiti ang Nanay Lita niya. Almira, napakabuting bata mo talaga. Sa oras na dumating na ang araw na wala na ako, agad siyang pinutol ni Almira. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi po kayo mawawala. Gagaling po kayo.
Ilang linggo ang lumipas. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Nanay Lita. Nakakatayo na itong muli, kahit mahina pa rin. Salamat sa Diyos, sabi ni Tatay Ben habang pinupunasan ng pawis sa noo. Akala ko mawawala na siya sa atin eh. Hindi po mangyayari yun, Tay, sabi ni Almira. May Diyos po tayong mabuti. At may mga taong kagaya ni Lolo Enrico na handang tumulong sa atin. Isang gabi, dumalaw si Don Enrico dala ang mainit na sopas. Kamusta na kayo? Tanong niya. Ngumiti naman si Almira. Mas magaling na po si Nanay. Maraming salamat po sa lahat, Lolo. Ngumiti ang matanda. Ang pasasalamat ay sa Diyos, Iha. Tandaan mo, minsan, sinusubok tayo hindi para pahirapan, kundi para patatagin. At sa gabing iyon, habang magkahawak ang kamay ni Almira at Nanay Lita, pareho nilang naramdaman na sa bawat hirap, may liwanag na sumisilip. Liwanag ng pagbangon, ng pag-asa, at ng panibagong simula. Lumipas ang mga taon, mula sa payak at mahirap na batang nagtitinda ng kakanin, unti-unting nabago ang takbo ng buhay ni Almira. Sa tulong ni Don Enrico, ay nakabalik siya sa pag-aaral. At hindi lang basta nakabalik, dahil nagsikap siya ng todo. Tuwing gabi, sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, nag-aaral siya hanggang hating gabi. Hindi na alintana ang pagod sa pag-aalaga sa mga kapatid at pagtulong sa ina. Sa tuwing nakikita niyang nakangiti ang kanyang Nanay Lita at nakakatayo na muli, iyon na ang pinakamatamis na gantimpala para sa kanya. Hanggang isang araw sa eskwelahan, inanunsyo ni Ma'am Teresa ang isang magandang balita. Okay class, listen. May paligsahan sa buong distrito. Scholarship program para sa mga mag-aaral na may kahusayan at sipag. Isa sa ating klase ang napiling kalahok. At yun ay walang iba kundi si Almira Bautista. Namula si Almira. Halos hindi makapaniwala. Ako po, Ma'am? Oo, ikaw. Nakangiting sagot ng guro. Karapat-dapat ka. Dumating ang araw ng pagsusulit. Sa maliit na paaralan na puno ng mga estudyanteng may bagong gamit at kumpletong kagamitan, pumwesto si Almira sa pinakadulo. Wala siyang mamahaling lapis o makintab na notebook. Ngunit dala niya ang kanyang puso at determinasyon. Lumipas ang mga oras at matapos ang ilang linggong paghihintay, dumating na ang resulta. Si Almira ang nagwagi ng unang pwesto. Isang buong scholarship hanggang kolehiyo ang kanyang premyo. Umiyak siya sa tuwa at agad na tumakbo pa uwi. Nay! Tay! Angel! Kenneth! Sigaw niya habang papasok sa bahay. Nakamit ko po! Nakamit ko po! Niyakap siya ni Nanay Lita. Umiiyak habang nakangiti. Anak! Ito na yung bunga ng lahat ng sakripisyo mo. Si Tatay Ben naman ay napaluha. Ang anak kong si Almira. Balang araw, magiging profesional ka. Si Don Enrico, na parang tunay ng lolo sa kanya, ay abot tenga ang ngiti. Sabi ko na nga ba may mararating ka, hindi dahil sa tulong ko, kundi dahil sa puso mong hindi sumusuko. Ilang taon pa ang lumipas. Nagtapos si Almira ng valedictorian sa high school at cum laude naman sa kolehiyo bilang isang guro. Nang una siyang tumuntong bilang isang teacher sa mismong paaralang dati niyang nilalapitan ng takot at hiya, halos hindi niya mapigilan ng pagluha. Habang tinitingnan niya ang mga batang estudyante, ay nakikita niya rin ang kanyang sarili. Pagod, gutom, ngunit puno ng pangarap. Isang batang babae ang lumapit sa kanya. Ma'am Almira, totoo po ba na dati po kayo nagtitinda sa palengke? Ngumiti siya. Oo, Iha. Totoo yun. Pero tandaan mo, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano ka bumabangon. Tuwing uuwi siya, inaalagaan pa rin niya si Nanay Lita na gayon ay tuluyang magaling na at tumutulong na rin sa mga gawaing bahay. Si Angel naman ay nasa kolehiyo na rin sa kursong edukasyon. Habang si Kenneth naman ay nasa high school. Pangarap nitong maging engineer. Lahat sila'y sama-samang kumakain sa hapag na dati halos walang laman. Ngayon ay puno ng tawa at pagmamahal.
Habang pinagmamasdan ni Almira ang kanyang pamilya, tahimik siyang nagdarasal. Salamat po, Panginoon. Wika niya sa isip. Sa lahat ng hirap at luha, natutunan kong hindi kailanman hadlang ang kahirapan sa taong may pangarap at pusong marunong magmahal. Tahimik ang hapon sa maliit na baryo ni na Almira. Sa lumang bahay na minsang puno ng luha, ngayon maririnig ang halakhak ng mga batang naglalaro sa bakuran. Sa harapan ng bahay, may nakasabit na karatolang may nakasulat na Tutorial Center ni Ma'am Almira. Libre para sa mga batang gustong matuto. Ilang taon na ang lumipas mula nang makapagtapos si Almira sa kolehiyo. Ngunit hindi niya kinalimutan ang pinagmulan. Sa halip na magturo sa lungsod, pinilit niyang bumalik sa kanilang baryo upang maglingkod sa mga batang tulad niya noon. Mga batang minsang pinanghinaan ng loob dahil sa kahirapan. Araw-araw, tuwing 3:00 ng hapon, dumarating ang mga bata. Bit-bit ang kanika nilang umanong notebook at lapis. Sila'y nakaupo sa mga bangkong gawa ni Tatay Ben. Habang si Nanay Lita naman ay nagluluto ng mainit na lugaw para sa lahat. Ang kanyang mga kapatid, sina Angel at Kenneth, ay katuwang niya sa pagtuturo. Sama-sama silang bumubuo ng maliit, ngunit makabuluhang silid-aralan, puno ng pangarap, pag-asa at kabutihan. Isang araw, habang tinuturuan ni Almira ang mga bata ng pagbabasa, napansin niya ang isang batang babae na tahimik sa gilid. Marumi ang damit nito at tila pagod. Nilapitan niya ito. Anong pangalan mo, Iha? Tanong ni Almira. Rowena po. Mahina nitong tugon. Nagtitinda po ako ng gulay sa palengke bago pumunta rito. Ngumiti si Almira at tila nakita ang sarili sa bata. Alam mo, Rowena, wika niya, hindi importante kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay may gusto kang marating. Mula noon, naging paborito ni Almira si Rowena. Tinuruan niya itong magsulat, magbasa at mangarap. At sa bawat pagtuturo niya, parang naririnig pa rin niya ang tinig ni Don Enrico, ang matandang tumulong sa kanya noon. Nang sumapit ang 5th anibersaryo ng kanyang pagtatapos, nagdaos si Almira ng maliit na salo-salo sa kanilang baryo. Dumalo ang mga dating guro, kapitbahay at maging ang anak ni Don Enrico na nagdala ng isang sobre. Iniwan po ito ni Lolo bago siya pumanaw. Wika ng anak ng matanda. Nang buksan ni Almira, isang liham ang laman nito. Almira, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natupad mo na ang iyong mga pangarap. Ipagpatuloy mo ang pagtulong sa iba, tulad ng pagtulong ng Diyos sa iyo. Nagmamahal, Don Enrico. Napaluha si Almira habang hawak ang sulat. Tumingala siya sa langit, sabay bulong ng, Salamat po, Lolo Enrico. Sa tulong po ninyo, natutunan kong ang kabutihan ay parang ilaw. Kapag ibinahagi mo ito, mas lalo itong magiging maliwanag. Habang lumulubog ang araw, nakatayo si Almira sa harap ng mga batang tinuturuan niya. Sa kanilang mga mata, nakikita niya ang kanyang sarili. Dating mahina, na ngayon ay matatag. Ngumiti siya at sabay sabing, Mga anak, tandaan ninyo, ang edukasyon ay susi, pero ang puso ang tunay na nagbubukas ng pinto ng tagumpay. At sa gabing iyon, habang sumasayaw ang mga litaptap sa paligid ng kanilang tahanan, sumikat ang liwanag ng pag-asa. Tanda ng panibagong bukas. Hindi lang para kay Almira, kundi para sa bawat batang nangangarap, kahit kaano man kahirap ang buhay.